Pagkapunta ko, hindi ko alam kung saan ang entrance. Sabi ko, ito yung parking lot. Ito ay vicinity ng SM. Kumbaga, baka hindi dito yung daanan papunta rito sa simbahan. Kaya medyo lumagpas ako ng konti at sabi ko, wala nang kanto. Baka nga kapo dito yun. Kaya tinawagan ko muna yung mga kasamahan kong nakarating na rin dito sa inyong gawain. At sabi nila, oo nga pala, hindi namin nasabi ang entrance niyan ay sa may parking ng SM. No? Kaya sabi ko, hindi ba rin maaga pa man din naman ako nakarating, Hari. O ikaw ba ang hari na tanong ni Pilato sa ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat, kaya iyon tinanong ni Pilato, sapagkat yung hari is a political term. At si Pilato was a political person. Isang politika si Pilato, kung kaya't itinanong niya kay Jesus kung siya ba'y hari. At bakit itinanong yan at bakit ito ang mabuting balita sa gabing ito na pagninilayan natin? Sapagkat sa darating po na linggo ay kapistahan na po ng Kristong Hari o Christ the King. Pagtatapos na kalendaryo ng simbahan. Amen po. At sabi nga po mga kapatid, sa pananampalataya, sa daan-daan o sa taon-taon na natin na nagninilay sa salita ng Diyos, we all know that Jesus Christ is really a King. A King of Kings. Hari ng mga hari. At alam nating lahat na ibang-iba si Kristo sa hari na alam natin. Amen? Dahil pag sinabing hari, yan ay may kaharian, may palasyong maganda, maraming pinamumunuan o nasasakupan, maraming alipin, mayamang-mayaman, no? Mayamang-mayaman in terms of physical and material things, na kahit anong gustuhin niya, mabibili niya, kapatid. Yan ang pagkakaalam natin sa pagiging hari. Kaya nga kung minsan sa loob ng bahay natin, kapag mayroong tamad sa loob ng bahay natin, kapag mayroong paupo-upo lang, yung pagkagising sa umaga, kakain, o kaya mag-aanap kung anong ulam sa lamesa, magbubukpan sa kaldero, pagkatapos kumain, mahihiga ulit, magsesermon, manunood ng TV, at ganun lang ang magiging routine ng buhay niya araw-araw. Sinasabihan natin sila lagi na buhay reyna ka, buhay hari ka, buhay prinsesa ka, buhay prinsipe ka. Kasi yun ang ating pagkakaalam at pananaw sa salitang hari. Subalit kakaiba ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Una, sa kanyang pinaghaharian, hindi kahariang literal o palasyong literal ang pinaghaharian ng Diyos. In Luke chapter 17 verse 21, sabi dito, at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So all about the end times. Ang pagtatapos, ang pagwawakas. Amen po ba? Naalala niyo po ba? Taas ang kamay ng nakaalala dahil pinaalala mo na. Diba? Minsan sakit natin yan, ano? Parang Monday ngayon, kahapon lang yun, kapatid. Paano pa kaya pag dun ko sa Friday outreach yung tinanong? Talagang malilimutan na. Minsan isang araw pa lang ang nakakalipas, nalilimutan na agad natin yung pinagnilayan natin, yung Sunday Gospel. At ito'y patungkol sa pagwawakas, doon sa second coming, na itinuro sa atin maging handa tayo at huwag matakot. Be prepared and do not fear, kapatid. Sa pagdating ng ating Panginoon, kailangan manatili tayong nananalig. Dahil tinanong yan ng ating Panginoon sa atin. Sa aking bang pagbabalik, may madatnan pa kaya akong nananampalataya o nananalig sa akin. Lahat tayo mayroong pananalig. Kaya lang hanggang saan, hanggang kailan yung pananalig natin iyon. Amen? At sabi dito, ang pinaghaharian ni Jesus ay ang puso ng mga nananalig sa Kanya. Pagnilayan natin, muli natin balikan kung gaano at kung anong katangian ng ating Panginoon bilang siya ay isang hari.
sapagkat ang selebrasyon o pagdiriwang ng Christ the King ay muling paggunita o pag-alala sa atin na si Kristo ay Hari, Hari ng ating mga buhay. At si Kristo ang pinaglilingkuran natin kung kaya't anuman ang katangian ni Kristo. Hindi man tayo, Lord, gusto ko po maging hari ako o reyna katulad ninyo. Hindi man ganun, kapatid. But we should always imitate Jesus Christ sa buhay natin. Kailangan lagi natin gayahin ang katangiang meron si Jesus. At kahit siya ay isang hari, may mga katangian siya sa pagiging hari na maa-apply natin sa buhay natin araw-araw. Unang-una yung kapatid, He is a forgiving King. Mapagpatawad. In Matthew chapter 18, verse 21 to 27, dito natin masusumpungan yung sagot sa tanong na, Lord, hanggang kailan kami magpapatawad? Ilang beses kami magpapatawad? At alam natin, bilang mananampalataya ng Diyos, ilang taon na tayo sa gawain. Ako po is more than 7 years pa lang. At naniniwala akong ilan sa inyo mas matagal pa sa akin sa gawain. Alam nating lahat na sinagot ni Jesus ang tanong na yan in Matthew 18:21 to 27, 70 times 7 na beses dapat magpatawad. Amen? 70 times 7 nga po. Ilan po? Itama niyo ako kung mali ako, pero sa tingin ko 490. Ano? Sa tingin ko lang po yun, ha? Kasi matagal na po yung math lesson namin, eh. Ano? Pero 70 times 7, sabihin natin 490, but it doesn't mean 490 times lang tayong magpapatawad. Yung 70 times 7 na sagot ng Panginoon sa katanungang ilang beses tayo dapat magpatawad is equivalent to unlimited forgiveness, kapatid. Katulad ni Kristo. No? Alam natin na ilang beses na tayong nagkamali, pero hindi tayo ni minsan tinanggihan ng Lord. Na bahala ka na dyan, maraming beses ka nang nagkamali, kaya bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita tatanggapin. The promise of Jesus Christ is this. Ano? Sa iyong pagbabalik, laging bukas ang aking mga kamay, ang aking mga palad, para ikaw ay yakapin. Kung titingnan at babalikan natin ang lahat ng mga panahon at oras na humingi tayo ng tawad sa Lord, kahit pagsamahin pa natin ang bilang ng daliri sa kamay at paa natin, kulang pa rin, kapatid. Amen? Taas ang magsasabing amen. Diba? Ilang beses na ibig sabihin, parang hindi na rin natin talaga mabilang kung ilang beses ako nagsuri sa Lord. Kung ilang beses ako humingi ng tawad sa Panginoon. Pero sa ilang beses at hindi mabilang na paghingi ko ng tawad sa Lord, napakabuti ng Diyos. Bakit? Sapagkat lagi niya pa rin akong pinatatawad at binibigyan ng chance. At hindi lang basta binibigyan ng chance, nagtitiwala siya sa atin na darating ang araw na magbabago rin ang buhay natin. Amen po ba? He is a forgiving God. Hindi lang ito patungkol sa ating Panginoon. Sabi ko nga kung ano ang katangian ng ating Panginoon Yahweh El Shaddai, yun din ang tutularan natin. Kung ang Diyos may unlimited forgiveness sa bawat isa sa atin, ang tanong, tayo rin ba? Darating na ang Kapaskuhan. Ilang days na lang, Pasko na. Merry Christmas po. Ano? Ilang days na lang, Pasko na. At kapag ganitong mga panahon, mabilis ang paglipas ng araw. Pagka ligising ka na lang isang araw, Pasko na. Pagsunod na araw, bagong taon na. Ang tanong, yung pagpapatawad ba ng Diyos sa atin, ganun din ba ang ginagawa natin sa sanlibutan ito sa ating kapwa? The greatest commandment is to love our neighbor, to love our enemies as we love ourselves. Kung paano minamahal natin ang sarili natin, ganun din natin mahalin ang ating kapwa, ang ating mga kaaway. Yung 10 taon, 5 taon na nating kaaway, sa susunod na taon kaya kaaway pa rin natin sila.
niya. Pwede ba yun? Ganun ba sinabi ng Lord sa atin? Na sige, pinatatawad na kita, pero huwag kang magpapakita sa akin. Anong hatol ninyo doon? Anong judgment ninyo doon? Tama ba yung pagpapatawad na ibinigay natin? O ibinigay nun? Kung gano'n ang kanyang magiging dahilan o magiging rason, pinatawad na kita, pero huwag ka munang magpapakita sa akin. Tama po ba yun? Mali. Dahil ang tunay na nagpapatawad, yun bang napapanauli, nababalik yung dating relasyon na meron kayo. Amen. Diba? Na nung bumalik tayo kay Jesus, bumalik tayo kay Yahweh El Shaddai, hindi man tayo sinumbatan ng Lord. At sa mga panahon na tuloy-tuloy ang biyaya ng Lord, hindi mo bumabalik sa panahon na biglang maaalala ni Lord na nagkasala ka at susumbatan ka niya. Hindi, kapatid. Kundi napapabalik natin, napapanauli natin yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Ibigin natin ang ating mga kaaway. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may inanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Very famous line ng mga taong humihingi ng tawad. Ang Diyos nga nagpatawad ikaw pa kaya? No? At yan din naman ang inspirational line or verse ng mga tao mapagpatawad. Kung ang Diyos nga nagpatawad ako pa kaya? Mahirap man, kapatid, subalit sabi nga, walang mahirap pag ang Diyos ang naghari sa puso natin. Amen? Walang mahirap, kapatid. Alam niyo, mga brothers and sisters in Christ, kapag ang Lord talaga ang naghari sa puso natin, makikita mo, kahit hindi pa humihingi ng tawad sa'yo, ang taong nakagawa ng mali sa'yo, pinatawad mo na sila. At kaya mo silang batiin sa tuwing masasalubong mo sila. Kaya mo silang tingnan at ngitian kapag sila ay makikita mo sa daan. Yan ang may pusong mapagpatawad. 70 times 7, paulit-ulit man tayong batuhin ng bato, batuhin natin sila ng tinapay. Pero huwag yung nasa garapon. Tinapay na may palaman, kapatid, para maramdaman nila na talagang mabuti ang Diyos. At ang Diyos bilang isang hari ay talagang may malasakit, may pagpapatawad na iginagawad sa mga nasasakupan niya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pinatawad na kita. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? Ano po ba naman maganda ang may tutulong sa atin kapag tayo ay may mga kaaway? Sabi nga nila, pag ang pagpapatawad, kung minsan ibibigay natin yan sa kanila, hindi dahil deserve nila yun, kundi dahil deserve natin ng peace, deserve natin ng kapayapaan. Amen? Magpapatawad tayo upang ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay maranasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya na po bang batiin yung mga nakasamaan ng loob na wala sa gawain o maski nasa gawain? Kaya na po ba nating batiin sila ng maligayang Pasko at manigong bagong taon ngayong darating na Christmas season? No? O baka yung message nyo sa group chat pala. Ano? Kundi yung pang mapabalik natin, yung pakikipagrelasyon na meron tayo noon sa kanila. Bagong taon, bagong magandang relasyon na mapapanauli sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapatawad, kapatid. Sabi nga, pag Christ the King na, yan na yung end ng liturgical calendar natin, na kung saan panibagong taon na naman, na itong tinuturo sa atin ng Panginoon, magpatawad, hindi lamang dahil natapos na ang kalendaryo ng simbahan at dahil magpapasko na, kundi lagi tayong matutong magpatawad. Unlimited forgiveness, kapatid. Yan ang ating laging alalahanin, yung Colossians chapter 3 verse 13. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. Pangalawa,
He is a compassionate and loving King. No? Sabi dito sa Matthew chapter 14, verse 14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Ito yung tagpo sa pagpapakain sa 5,000. Itong 5,000 tao at higit pa, nauna pa yan sa ating Panginoon sa pupunta nila doon sa ilang. Dahil nabalitaan nila na doon patungo ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, hindi naman talaga purpose ng Lord ay magpakain ng 5,000 sa lugar na yun eh. Ang purpose nila doon, ng mga alagad at inaasahan ng mga alagad, walang tao sa lugar na yun. Dahil end na yun, kumbaga, nung pinahayo sila ng ating Panginoon, nagtagumpay sila, kaya ang isip ng mga alagad, they deserve to have a party na kung saan marerelax sila, pero laking gulat ng mga alagad dahil ang daming tao roon. At alam nyo, iba ang pagtingin ni Jesus sa mga tao roon. Dahil tao lang din naman ang mga alagad, tiyak na dismaya sila. Dahil iniisip nila na sila lang makakapahinga na sila, tapos na sila sa mission nila na magpagaling ng mga may sakit, maghayag ng mabuting balita, lahat ng tungkulin nila na iniatang sa kanila ng ating Panginoon na tapos na nila. Subalit ang pagtingin ni Jesus doon sa mga taong iyon, kaawa-awa, kahabag-habag. Kaya sabi dito, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit. Nahabag ang ating Panginoong Jesucristo. As a compassionate King and as our Master, kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tayo rin po nawa ay maging mahabagin at mapagmalasakit sa ating mga kapwa. Dahil ganun din nagmalasakit ang Diyos sa atin. Kahabag-habag, kalunos-lunos ang kalalagayan natin bago natin narating ang meron tayo ngayon. Inango tayo mula sa dating buhay natin na isang alipin tayo ng kaaway, alipin tayo ng kasalanan. Ngayon, kapatid, ang ganda ng kalalagayan natin. Bakit? Dahil tagapagmana tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Diba? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, sino man ang umiibig sa Kanya, hindi niya na ituturing na isang alipin, kundi isang kaibigan. Ang sarap maging kaibigan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil yung pagpapalang hindi natin deserve at hindi karapat-dapat para sa atin, ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung mga pagpapalang di mo pa hinihingi, ibinibigay at ipinararating na ni Yahweh El Shaddai. Amen? Subalit kapatid, sabi naman, kapag nasa Diyos na tayo, hindi pa rin tayo mawawala sa mga pagsubok. Ang mga taong walang pagsubok, kapatid, ay naninirahan 6 feet under the ground. Kung ayaw natin ng pagsubok, pwede naman, libre yun. 6 feet under the ground, yung mga wala ng physical life, physical na buhay. Sila lang ang mga exempted sa mga pagsubok. Kaya nakakaranas tayo, o sa mga panahon nakakaranas tayo ng mga problema at pagsubok. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Alalahanin natin, kapatid, nung mga panahon na meron tayong sakit o ang miyembro ng pamilya natin, mula doon sa karamdamang iyon, nagpagaling ang Diyos sa atin. Alalahanin natin, kapatid, na nung nasa tayo sa pandemyang ito, dahil sa pandemyang ito, sabi nga, nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng hanap buhay, as in, para tayong back to zero lahat. Nasaid tayo at doon sa kawalan natin, doon tayo inabot ng Panginoon ng siksik-liklik at umaapaw na pagpapala. Yung sisidlang na ubusan, yun ang sisidlang ginamit ng Diyos para lagyan ng pagpapala. At salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti nakaka-recover tayo ngayong pandemyang ito. At salamat sa Diyos dahil nasa process ang Lord
ng pagsagot sa mga panalangin natin na matapos na itong COVID-19. No? Diba sa mga first 3 months ng quarantine, we pray na Lord, sana matapos na po ang pandemyang ito. Ang COVID maalis na sa buong mundo. Sa 3 buwan, some of us become hopeless, kapatid, dahil sa talagang nga naman, kikitain natin. Hopeless case ito dahil inabot na ng 1 taon at hindi lang 1 taon. Almost 2 years na tayong under quarantine, kaya sinasabi natin na ngayon sa panalangin, Lord, bigyan mo pa po ako ng katatagan sa pagtagal ng pandemya, katatagan para harapin ang mga pagsubok na ibinibigay ng mundo. At ibinigay naman yun ng Diyos sa atin. At ngayon, kapatid, God is answering our prayer directly, specifically, na kumbaga aalisin na ng Diyos yung COVID na ito, yung virus na ay iba't ibang variant na dumalaganap at ibinabalita at tinatanggal na unti-unti ng Lord yung pandemyang ito. Amen. Talagang hindi dahil gusto mo na ora mismo, kundi merong panahon, merong oras na inilaan ang Diyos sa mga kahilingan natin. Hindi porket sinabi mo, Lord, gusto ko po bukas may ganito, may ganyan na ako. Kung hindi dumating sa araw ng bukas, doon na tayo kung minsan nagdadoubt sa magagawa ng Lord. Na Lord, parang hindi mo naman ako tinutulungan. Kung dumating ng after 3 weeks pa yung hinihiling mo, hindi na late ang Lord doon, kapatid. Hindi na late ng pagpapaabot ng biyaya ang Diyos sa atin. Kundi yung timing ng Lord is always a perfect timing, kapatid. Yan, hari nawa, darating na Kapaskuhan, talagang magluwag na ng tuluyan at mawala na yung anumang uri ng karamdaman. At alam ko naman na habang lumalaganap ang virus na yun, tayong lahat ay binalot na ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang hindi tayo mahawaan ng anumang uri ng karamdaman. Amen po ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Much more ngayon na naglilingkod na tayo sa Panginoon. Talagang mas higit ang pagpapala. At sa mga nagdaang linggo, kapatid, napakinggan natin mula sa ating Panginoon ang pinakamahalagang utos, to love our neighbor, to love our God. At sumunod noon, yung pagkakaloob ng babaeng balo, sinundan ng pagtuturo sa atin patungkol sa pagbibigay, sa pagmamalasakit, sa pagiging bukas ang palad sa bawat isa sa atin, na kung saan, kapatid, hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang yan. Hindi pwedeng absent ang pagbibigay sa pagmamahal, kapatid. Pwede tayong magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi tayo pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Kaya nga yan ang pinakamahalagang utos sapagkat ang pagmamahal ang mag-uudyok sa ating pagmalasakitan at kahabagan ng ating kapwa. At hari naman hindi lang ramdam o pakiramdam na naaawa tayo sa taong iyon, bagpos kumilos tayo. Ipakita natin yung ating mga nararamdamang kahabagan ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Sabi nga, kapatid, hindi lang dapat sinasabi na ikaw ay nahahabag sa iyong kapwa, kundi sabi, action speaks louder than words. Ganyan ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. He reigned as a servant king. Naghari ang Diyos bilang lingkod sa bawat isa sa atin, and He demonstrated His love through His works. In 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, pero nakaupo lang tayo sa mga bahay natin. Na ang panawagan ng Diyos, hindi naman natin tinutugon. Na ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi naman natin ginagampanan. Na ang salita ng Diyos na napapakinggan natin, hindi naman natin isinasabuhay. Wala din ang pagsasabi natin ng mahal natin ang ating Panginoon kung hindi natin ito ginagawa. Amen po? He reigned as a servant king in terms na pumarito ang ating Panginoon. In Mark chapter
10 verse 45, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sa ikatutubos ng marami. Alam natin na pag ikaw ay naging hari o may mataas na posisyon, ang responsibilidad mo lang mag-utos. No? Yan lang ang makikita natin dito. Pag ikaw ay may higher position o ikaw ay nasa mataas na posisyon, ang makikita natin sa kanila puro utos ng utos. Pero sabi dito, true leadership is not authoritative, but by being a good example. Maging mabuting halimbawa. At yun ay ginawa ng ating Panginoon sa atin sa simula pa lamang mula sa kanyang pagsila hanggang siya ay iakyat ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng ating Panginoon. Naging mabuting halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Ngayon, kapatid, in application, ganun din po nawa ang maging buhay natin. Dahil alam ko po na kaya tayo nasa gawain ng Diyos dumadalo ng misa at mga religious activities is for us na pagdating ng araw. Sabi nga, we do not know kung kailan yon. At kung dumating yon, hari nawa maluwalhati paakyat sa kaharian ng Diyos ang mga kaluluwa natin. At mangyayari lamang yan kapag ang katangian ng ating Panginoon bilang hari ay ating ginampanan, kapatid. Kaya mahalaga ang laging pakikinig ng salita ng Diyos. Si Jesus, lagi niyang sinusunod ang kalooban ng Diyos Ama. At sa mga salita ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, ito ang kanyang ginagamit na sandata panlaban sa kaaway, panlaban sa panunukso ng kaaway, at ganoon din, ito rin ang ginagamit ng ating Panginoon na sandigan sa mga panahong madarapa siya, sa mga panahon ng mga matitinding pagsubok. Ganun din po nawa tayo sa ating buhay. Always listen to the Word of God. Upang dumating man ang uno sa buhay natin, meron tayong matibay na sandigan. At yun ay walang iba, kundi ang salita at pangako ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Well, ang Ebanghelyo. Kung titignan ninyo ang John chapter 1 verse 1 up to the following verse, ang sabi doon, ang salita, sino po? Ano ang salita? Sino ang salita? Mismo ang ating Panginoon. Kaya sino mang hindi tumatanggap sa salita ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang ating Panginoon. Kaya hari nawa, kapatid, ang maghari sa puso ng bawat isa sa atin at kumontrol sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang kinikilala natin siyang hari ng mga hari. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. At sige po, tayo po'y magsitayo. Sa Miyerkules. Amen. Salamat sa Diyos. At magkita-kita po tayo